So sa video na to pag-uusapan natin guys yung pinakabagong entry-level phone ng Tecno. Ito yung kanilang Spark 30. Pero huwag kayong mag-alala, pati yung presyo ng Spark 30 Pro sasabihin na rin natin. So unahin natin yung presyo ng phone na to. So itong Spark 30 ay merong SRP na 6,999 pesos, samantalang yung Spark 30 Pro naman ay merong SRP na 7,999 pesos. So 1K yung difference nila. Ngayon ito guys yung mga offers or promos ng Tecno para sa mga phone na to. Yung Spark 30 from November 5 to 11, ang magiging final price niya ay 5,699 pesos. Yung Spark 30 Pro naman from November 7 to 10, ang final price niya ay 6,299 pesos lang. Pero sa November 11 or 11/11 sa Shopee, 5,999 pesos lang. So lahat ng links na kailangan ninyo ilalagay ko dyan sa description box sa baba. Okay, so pakita ko sa inyo guys yung laman ng box nitong Spark 30 Pro kapag binili nyo. So una sa lahat, meron tayo ditong hard case. Hindi siya jelly case guys at makikita ninyo protected yung ating camera bump. Yan, may additional protection siya. Yun nga lang, exposed yung gilid natin. Yan, pati yung ilalim exposed din. Pero at least mas matigas to kasi sa jelly case. At makikita ninyo may design dahil yan sa Hasbro collaboration ng Tecno para dito sa Spark 30 at Spark 30 Pro. Tapos andito yung ating 18 watts na charging brick na USB-A yung port. Syempre hindi mawala yung USB-A to USB-C cable. Meron din tayong SIM ejector pin sa box. Tapos ito yung kanyang mga documentations. Ngayon, if ever guys, hindi natin magustuhan yung colorway ng phone na to, meron pang available na Stellar Shadow, Astral Eyes, at Magic Skin 3.0. Ngayon, itong Spark 30 guys ay merong IP64 na protection. So, if ever na matalsikan ng tubig, maulanan, o kaya habang naglalaba tayo or naguhugas ang plato, mahawakan natin, nabasa yung kamay natin, walang problema. Huwag lang natin lulubog sa tubig, syempre. At kung sakali na mapunta tayo sa isang location na medyo maalikabok, hindi to agad-agad papasukin. Ayun, pagdating naman guys sa speakers, dual speakers ang meron tayo dito. Meron tayong secondary dito sa taas. Meron din tayong main speaker dito sa may ibaba. Meron din tayong headphone jack. Ngayon, kung pag-uusapan natin guys yung quality ng speaker ng phone na to, maganda. Hindi ako nabitan sa maximum volume. Tapos kahit pa naka-max yung volume niya, hindi rin sabog yung tunog. Tapos, maganda yung separation guys ng left and right kapag naka-landscape mode tayo. So, if ever na manonood tayo dito ng movie o kaya ay magi-games tayo, mas immersive yung dating. Para naman dun sa mga curious sa feels ng kanyang haptics, well, entry level guys yung feels. Hindi ganun kaganda. So, I suggest i-off nyo na lang kasi halos buong phone nag-vibrate at hindi ganun kaganda yung feels. Pero ang maganda naman dito sa Spark 30, meron tayong support sa 2.4 GHz Wi-Fi connection, pati na rin sa 5 GHz Wi-Fi connection. So, magiging mabilis naman yung ating internet dito. Ngayon, pagdating sa display, meron tayo ditong 90Hz IPS LCD Full HD Plus resolution at 800 nits yung peak brightness. Ayun, kung tatanungin nyo ako tungkol sa quality ng display nitong Spark 30, goods na goods guys para sa presyo niya. Wala akong nakitang kahit anong issue. At napaka-sharp naman ng image at maganda rin o sapat na sapat yung ating peak brightness para makita natin yung display kahit outdoor. Ang isa pang good news dito sa Spark 30, makikita ninyo dito sa Netflix application, yung kanyang Widevine security level 1, yung max playback resolution ay full HD. So, ma-maximize natin yung magandang display ng phone na to. Ngayon dito guys, sa display settings, pwede natin ma-adjust yung color temperature pero wala tayong ibang color preset dito. So kung ano yung timpla ng kulay, out of the box, yun na yun talaga. Pero meron nga tayong pang-adjust ng color temperature if ever na gusto natin gawing warm or cool, pwede. Pero hanggang doon lang. Pagdating naman sa screen refresh rate, meron tayong tatlong option dito. Pwede nating i-lock to 90, 60, or auto switch. Ngayon, check natin guys yung behavior ng kanya refresh rate dito sa Test UFO. So makikita ninyo, naka 60 Hz tayo by default kapag nasa Google Chrome tayo. Pero once na mag-scroll tayong ganyan, makikita ninyo, tataas siya. Ayan, tataas yung kanyang FPS. So mag-a-adjust naman. So malaking tipid sa battery kung
ganyan yung behavior ng ating phone. At present din dito sa Spark 30, yung dynamic port dito sa may special function kung saan yung kanyang punch hole selfie camera magiging parang dynamic island ng iPhone. So, malaking malaking bagay yan para sa ibang mga notification like face unlock call o kaya sa charging at marami pang iba. Ngayon puntahan naman natin guys yung kanyang performance. Naka iOS 14.5 na tayo dito out of the box. Android 14 yung ating operating system. Helio G91 yung ating chipset. 8GB yung ating physical RAM. At may additional na up to 8GB MEMFusion. 256GB naman yung kanyang internal storage na UFS 2.0 or UFS 2.1. So ito guys yung kanyang MEMFusion. So if ever na i-enable natin yan, meron tayong tatlong pagpipilian, 3GB, 5 or 8. Sa iba kasi naka-fix na 8. So mapipilitan tayong magamit yung malaking part ng storage natin. Pero if ever na gusto natin makatipid, meron tayong 3GB or 5GB na option. Pero discuss natin maya-maya lang kung ano yung epekto sa performance ng MEMFusion. At gusto ko lang i-point out guys na kahit mura lang yung presyo ng phone na to, naka-UFS pa rin yung ating storage type. So kahit papano, mabilis siya. Hindi man UFS 3.1, pero at least hindi eMMC 5.1 yung storage na nilagay nila dito. Okay, so ito guys yung Antutu score na nakuha natin kapag ginamit natin yung MEMFusion. 275,837. So kapag in-off naman natin, ito naman yung score. So tumaas ng kaunti, 276,462. So kung ako sa inyo guys, kung sapat naman yung 8GB sa atin, wag na nating gamitin yung MEMFusion, bibilis pa yung phone natin. Ngayon para dun sa mga nagpaplanong bumili ng Spark 30 Pro, yung Spark 30 Pro ay naka G100 na yung chipset, tapos 120Hz yung screen refresh rate nun. So talagang mas mabilis yun compare dito sa Spark 30. So again, nandiyan yung link sa description box sa baba para sa Spark 30 Pro. Okay, so balik muna tayo dito sa Spark 30. So pagdating guys sa kanyang wildlife stress test, so makikita natin dito na nabawasan tayo ng 6% pagdating sa battery after yung 20 minutes sa test na yun at nadagdagan tayo ng 6 degrees. Average lang, masasabi kong average lang yung result na nakuha natin dito. Not bad, pero hindi rin naman impressive. Saktong-sakto lang. So, medyo malaki-laki yung temperature na nakuha natin dito. Ngayon, para dun sa mga nagkaplanong mag-games dito sa Spark 30, although hindi ganun kataas yung nakuha nating Antutu score sa phone na to, kaya pa rin niya guys. Kaya pa rin niya yung mga casual game kagaya nito. Naka-high graphics tayo dito sa Horizon, pero makikita nyo, wala naman tayong noticeable na lag or frame drops na mapapansin sa kanya. Smooth naman for the most part. So, again, ayun, may konting ganun lang. Pero, most of the time, smooth naman siya. So, for casual gaming, walang problema dito sa Spark 30. Ngayon, pagdating naman guys sa kanyang camera, naka 64 megapixels tayo dito na Sony IMX682 yung sensor. Tapos, meron tayong secondary camera na auxiliary. Tapos, 13 megapixels naman yung kanyang selfie camera. Okay, so tingnan natin guys yung mga nakuha nating photos at sample videos dito sa phone na to. Okay, so pagdating naman guys dito sa selfie camera, 2K 30fps yung pinakasaganda resolution na pwede nating ma-record, kagaya din doon sa rear camera. Not bad actually, maganda yung quality niya para sa presyo niya, para sa specs.
Okay naman siya. Maganda yung ano niya, maganda yung texture natin dito. Hindi tayo soft. Pero if ever man na gusto natin makatipid sa internal storage, pwede naman tayong mag-switch to 1080p. Pero kayo guys, ano masasabi nyo? Comment kayo sa baba. Ngayon, if ever man na gusto nating i-expand yung memory ng phone na to para sa mas madaming photos, videos, pwedeng-pwede guys kasi yung kanyang SIM tray, makikita ninyo, meron tayong lalagyanan ng micro SD card plus dual SIM pa siya. At munti ko na makalimutan guys, pakita ko sa inyo yung performance ng kanyang side-mounted fingerprint scanner kung mabilis ba. Okay, so tingnan natin. Sandampi. Okay, mabilis din ang animation niya. Sandampi. Okay, mabilis naman at reliable guys. Gandahan lang natin yung pag-register sa fingerprint natin para mabasa niya agad. Okay, so panghuli guys, yung kanyang battery performance. So, meron tayong 5,000 mAh na capacity dito sa Spark 30 at 18 watts yung ating fast charging. So, tingnan natin yung SOT na nakuha natin. Okay, so ito guys yung SOT na nakuha natin. Yes, medyo disappointing kung tutusin kasi hindi man lang tayo umabot ng 12 hours. 9 hours and 56 minutes lang. At so, ito yung isang bagay na kailangan improve ng Tecno dito sa phone na to. So, sana sa mga susunod na software updates, ma-address nila to, mas mapaganda pa nila yung performance. So, naka-auto switch tayo dito na refresh rate at naka-off din yung ating MEMFusion pero ganyan pa rin yung nakuha nating SOT. 50% din yung ating brightness as always. Pero inulit ko guys yung ating battery test para lang makasigurado at ito naman yung nakuha ko. Ito guys, mas bumaba pa. Naging 9 hours and 13 minutes na lang. So again, kailangan ma-improve ng Tecno yung battery performance itong Spark 30 para mas ma-enjoy natin yung kanyang performance. Pero mabuti na lang, 18 watts na inilagay nila dito kahit mura lang yung presyo. So mabilis naman nating ma-charge. Hindi kagaya ng iba na mura pero nasa 10 watts lang yung charging speed. Okay, so yun na lahat guys sa mga gusto kong i-share tungkol dito sa Spark 30 ng Tecno. Sa tingin nyo ba sulit yung phone na to? Comment kayo dyan sa baba. And again guys, pati yung Spark 30 Pro na link nandyan din sa description box sa baba. So yun muna guys, sana nakatulong tong video na to para makapag-decide kayo kung ito na bang Spark 30 yung next phone na bibili nyo. So yun muna guys, maraming salamat sa panonood para sa samot sa ating unboxing reviews. This is Sulit Tech Reviews.